Pangalawa, yung pandemic. Magkasunod yun eh. 2020. Nagsara kayo 2020, di ba? 2020. So, dahil dun sa dalawang ano na yon, nag-cause ng pangkalugi. Ang reason out naman natin bakit natin tinutuloy ang laban, una ay may nakalagay sa collective bargaining agreement ninyo na kung magko-close ang company ay dapat bayaran kayo. So may provision ang collective bargaining agreement. Pangalawa, may sapat na pambayad ang ASEA dahil mayroong property. Tama. Kung hindi man mananalo tayo sa illegal dismissal, dapat ibigay niya yung narapat na bayad ayon sa collective bargaining agreement at mayroong pambayad ang ASEA. Yun. So magkadalawang ano ngayon, yun ang pinaglalabanan ngayon. So walang ibang remedy kundi mag-file tayo ng petition for review sa Supreme Court sa kaso ng illegal dismissal. Yung isang kaso, yung money claims ay still pending, wala pang decision sa Court of Appeals at nag-file na rin tayo last week ng memorandum. No? Mali yung nabasa nyo dun sa GC na motion for reconsideration. Memorandum po ang ipinail natin. So still pending, walang decision yung money claim. Still tayo pa rin naman ang nanalo doon sa money claims. So meron din pinal tayo last week na compliance sa Court of Appeals. So dahil ang binibigay lang na sa atin na prescriptive period ng Korte Suprema para maghabol ay 15 days. So hindi ko na inantay itong General Assembly kasi ang hirap magpatawag ng General Assembly sa inyo dahil iba-iba ang pinanggagalingan nyo. So nag-file na ako ng motion for extension of time to file petition for review ng 30 days. So inabunuhan ko na rin yung pambayad doon. No? So para lang maiwasan po natin ang technicalities o yung tinatawag na late filing. So na-file ko yan nung ano pa siya? Nasend ko sa iyo. Nung nakarang araw lang, no? So na-file ko na yan. So ang ano ngayon, kailangan pag nag-file ka kasi ng petition for review, kailangan pumirma sa verification ang lahat ng complainant, lahat ng individual complainant. So yung hindi makakapirma, hindi natin isasali dahil ipapatanggal din ng Korte Suprema yung mga pangalan na hindi ipirma sa petition for review, sa verification. Now, may tanong, yung mga namatay. So, siyempre, ang ano doon, yung replacement. Asawa, anak, or magulang. No? So, kailangan lang yung death certificate, marriage contract, kung magulang, ay yung birth certificate. Yung requirements doon. So, ibibigay nyo sa akin yun. So, kaya ang purpose talaga ng meeting na ito, una, i-inform ko kayo kung ano ang naging hatol ng Court of Appeals, ano? At kung may tanong man kayo, mamaya sasagutin ko. At pag di ko nasagot, sasabihin ko rin kung di ko kaya sagutin. Pero I think masasagot ko. So, yun yung update yung kaso ninyo regarding dun sa ikinaso natin na illegal closure, illegal dismissal, unfair labor practice. So, mayroon pang tanong. Tanong. Attorney, anong connection ng pagkakaputok ng bulkan at saka yung doon sa... Ayun ang reason out nila eh. Ay, anong sagot natin doon? Magiging sagot natin doon. Sinagot ko na kanina. Ako na nakinig ko kayo. Napakalayo. Anong malayo? Yung pagputok ng bulkan na yun.
Para sa... Hindi ba apektado itong ang Laguna, design ng no? management, ang sinasabi niya, dahil doon, at saka dahil sa pandemic, na ilang buwan sinasabi nila ay nalugi. Ang malulugi yun eh. Ang dami nga nila. Sa atin, tama yung sinasabi mo, inaayunan kita. Hindi, kaya nga. Pero yung management, yan po ang argumento. At nagpalitan po tayo ng argumento at hinatulan po ng NLRC ng Court of Appeal. Panalo tayo sa arbiter, di ba? 24 million ang inaward dyan eh. Na-reverse sa NLRC Commission. In-appeal nila, na-reverse. Nagpal tayo ng motion for reconsideration, denied. Hinabol natin sa Court of Appeal, kinatigan ang desisyon ng NLRC Commission. So yun. Ngayon, ang pinaglalabanan ngayon, ang sinasabi ng hatol ay valid po ang closure. Hindi naman kami ang may sabi no na valid eh. Sinasabi namin, illegal ang pagkasara ninyo. Oh. Unfair labor practice. At kung totoo man yung sinasabi nyo, may sinasabi ang CBA na dapat bayaran ang tao ng separation pay base sa collective bargaining agreement condition. Pangalawa, sinasabi natin na mayroong sapat na pambayad. Ang yan eh. Yun ang hinahabol po natin. Talagang nasa CBA namin yun. Sa kumita at malugi, may trust fund para sa manggagawa. Yun ang sa CBA namin nun eh. Hindi man nare-revise yun. O kaya nga, naghahabol tayo. Ay, dito pala tayo titindi. Walang ibang remedy kundi mag-file po tayo ng apela sa Korte Suprema. Di ba? Wala tayo ditong wala ditong magkalaban. Magkakampi tayo lahat dito. Okay? Natili ang desisyon doon sa 50,000 each. Okay? So, siyempre, gusto natin makuha yon. Pero mas gusto natin makuha yung panalo. Ang gusto natin yung ibalik yung desisyon ng labor arbiter. Diba? Wala namang may gusto no na matalo tayo. Pero dumadaan tayo sa legal na proseso, sa legal na labanan. So, kung gusto lang natin, madidikta natin walang problema eh. Ang problema, ang nagdidesisyon, yung mga nasa Court of Appeals, no? Tapos yung ngayon, magkokortos sa Korte Suprema. So, kung halimbawa matalo tayo sa Supreme, hindi wala rin, wala din mangyayari. Mauwi doon sa 50,000. Paano yung natin attorney, yung sinasabi sa CBE na may task na Yun nga ang gusto natin eh. Oo nga kung halimbawa natalo, wala na rin tayo. Manalig tayo na manalo tayo. Mayroong manalig tayo, wala tayong magagawa eh. Kung ako lang magdidesisyon, panalo na kayo eh. Pero korte ang magdidesisyon. Inilaban naman natin eh. Kami nga eh. Sabi ko nga, kung hindi kami interesado, abunuhan ko ba yun? Diba? Hindi ko na inantay ang meeting na ito. Nag-file na ako ng motion. Lahat ng gastos, sinagot ko. Hindi walang pagpapabaya dito ang legal. Lahat ng magagawa namin, ginagawa namin. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang Coca-Cola, kailan lang lumabas ang desisyon? Ito ang pinakamasaklap. Talo sa arbiter, talo sa appeal, talo sa MR. Pagdating sa Court of Appeal, talo pa rin. Pagdating ng MR, talo pa rin. Saan nanalo ang manggagawa ng Coca-Cola? Sa Korte Suprema. Worth of 72 million. 8 katao. Ha? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Nanalo ang Coca-Cola. Latest yun. Latest na decision yun.
3 months to 5 months lang ang trabaho nun. Yung mga third party yun, yung mga nagdi-deliver sa Coca-Cola. Latest yun. Saan sila nanalo? Sa Korte Suprema. Talo sila mula arbiter, appeal, MR, Court of Appeals, MR sa Court of Appeal. Talo. O, lumabas ngayon ng desisyon sa Korte Suprema. Hindi sila naman ng pag-asa eh. Kung naniniwala tayo na tayo ay reasonable, may laban tayo, huwag tayo sumuko until the last and final ng kaso. Huwag natin isuko to. Walang may gustong matalo dito. Gusto natin manalo tayo. Gusto natin ibalik ang desisyon ng labor arbiter. Tayo nga nanalo pa sa labor arbiter. Ang Coca-Cola, ever since talo. Ang desisyon ng yun, 72 million, babayaran na. Next month. Okay. Pag tayo sa Supreme, may possible pa silang mag-finish pa ulit sila. Wala na, last na yun eh. Last and final ang Korte Suprema. Ang magandang laban eh, dahil ang sinasabi doon, valid ang closure. Pero sinasabi ng CBA ninyo na kung mag-close man ang company, ay dapat bayaran kayo ng separation pay. O, diba? Ngayon, saan kukunin ang pambayad kung nalugi? Eh, may properties, sapat na pambayad, sobra-sobra. Magkano lang separation pay ninyo kung tutusin? Wala pang 20, magkano yun? Wala pang 25 million eh. Ha? Wala. Oh. Eh magkano ang halaga ng property? 3 billion? Ha? Kakangkaan. Yan yung halaga niyan. Oh. Sobra-sobra na pambayad. So huwag tayong matawala ng pag-asa. Ay, mansion ni Ray. Mansion ni Ray. Scrap lang yan po,